Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito, no? Mukhang nababaliw na to. Kilala niyo ho ba si Cassandra Ong? Ito yung kasama ni Go Waping na involved sa Pogo, no? Pakinggan ho natin. Meron ho siyang kahilingan, isang nakababaliw na kahilingan. And letter request from Miss Cassie Ong requesting to be allowed to allow her friend to stay with her at the CIW. Ang pakinig niyo. Sumulat sa Quadcom na kung pwede raw, pabayaan daw yung kaibigan niya na makasama niya sa loob ng kulungan. Tuloy. To let her friend stay with her inside the detention facility? Yes, Mr. Chairman. And the basis of this is he's suffering from severe mental breakdowns and anxiety attacks and currently in a state of severe depression. Talagang severe depression na raw, tsaka parang bumibigay na yung utak, no? Tuloy natin. Talagang, yung request nito, request ho ng baliw. Tuloy natin. Is the friend a lady or may I know what is the CIW, Mr. Chairman? So, ito naman si Barber, so is her friend a lady o siyempre babae lang naman, lalaki. Ikaw naman, nandun na nga sa kulungan ng mga babae. Talaga to si Barber, so bale, parang nagkamali lang siguro siya, diba? Tao lang. Tuloy. I presume it's a lady and the word being used is her friend. Okay. So, what is the pleasure of the body? Are we going to allow Mr. Chair? Yes, Congressman Ako? I think it would be proper that we consult the authorities of CIW kasi baka may mga protocol sila na hindi po pwede itong ganito. Thank Yes. you, Mr. So, Chair. Mr. Chair, in that case, I would like to ask the committee secretary to closely to coordinate with the CIW. Tama na yan. Yun ho ang pinag-uusapan dyan. Kung papayag sila na sa kahilingan ang kabaliwang kahilingan nito si Cassie Ong, na yun nga, sasamahan daw siya ng kaibigan niya sa loob ng kulungan habang siya ay nakakulong. Basahin natin yung konting comments lang, ha. Ewan ko yung magiging komento nyo, mga kawaryos. Pag pinagbigyan nyo yan, pinatunayan nyo lang na walang ngipin ng batas, di ba? Alalahanin nyo, ang dami nilang naloko. Yan mga ano yun. Hoy, why? Nung nagsha-shopping siya sa nagsha-shopping siya and living her life in luxury, sobrang happy naman niya. Happy na, yun ang mga comments. I strongly disagree with the request of Cassie Ong. Bring her friends in jail. Diba? Marami pa ho ito. Wala hong sumang-ayon. Wala. Sino kaya nag-advise dito, no? Puti kung pwede yung gustong nangyari ni Cassie Ong, lahat na magre-request na nakakulong, pwede ba samahan sila ng kaibigan nila? Alam mo? Kabaliw. Mukhang bumibigay na ho talaga. Diba? Si Go Waping. Ano naman kaya kahilingan ni Go Waping? Ay, mga boss. Ang kaso, alam kaya, sabagay mukhang alam nyo, no, tinitignan ko itong Cassie Ong na to. Napakayaman niya. Pati rin tong si Go Waping, di ba? Ang yaman, pangapam, laki, maganon, no? No, mga boss. Alam nyo, ito mga to, kung titignan nyo ko, siguro napapanood nyo man yung mga hearing sa Quadcom tungkol dito sa Pogo na to, itong mga babae na to. Di ba tumakas pa nga sila, di ba? Nahuli lang sila si Abalos, doon, saan ba yun? Malaysia ba yun? O whatsoever, di ba? Nagpa-picture pa si Go Waping, di ba? Ito rin, itong Cassandra Leong na to, kasama rin to, di ba? Tumakas sila. Tapos ngayon nahuli sila, eto sila. At ang kaso, no bail. Tapos sabi niya, sama siya ng kaibigan niya sa loob, talaga mga gago to. Di lahat na kung pwede pa,
Only in the Philippines ho ito. At yung kahilingan ho nitong si Cassandra Leong, kahilingan nga ho ng isang may tama na sa utak. Nakakatuwa, totoo. No. Iniintay ko to talagang baka magsisitilaok na to eh. Oo. Kasi kung akong tatanungin ninyo ito mga friend, nagamit lang ho itong mga to eh. Nagamit lang to eh. Kumbaga sa chess, pawn. Oo, pawn lang talaga sila. Oo. Parang dekorasyon lang sila na sila, front lang sila. Kumbaga, mga front lang ho sila na no sindikato ng Pogo. Oo. Ang nakakapagtaka rito, no? Kung super yaman nga itong mga to, itong si Go Waping, itong si Alice Goonat, itong si Cassandra Leong na to, asan yung magulang nila? Asan yung mga magulang ng mga babae na to? Bakit hindi lumalabas? Nakakulong na inyong mga mahal na anak na ang yayaman ninyo. Oo. Ang yayaman ninyo, dadami yung pera. Asan na yung mga magulang nito? Oo. Di ba? Ang abogado ho nito, si si Stephen. Noon nakakita natin si Stephen, nando dun sa Senado. Magmamano pa yata kay Digong. Magmamano ba? O, nando dun nakita eh. Nando si Stephen. No? Diyos ko. Ano ba to mga to? Hindi pa huli baka maging garma na rin to eh. Oo. Hindi ho sanay sa hirap eh. Oo nabuhay sila dito sa Pilipinas na talagang halos maglupasay sila sa pera eh. Mga magandang, di ba? Oo. At saka mga friend ha. Ito hong mga ito na pon, hindi ho sila nakapag-aral. Etong si Kasiong na to eh. Hindi raw nga yata nakagraduate ng high school eh. Oh, nung ini-interview siya sa ng Quadcom. Ganon din to si Go Waping. Oh, lumaki raw siya sa farm. Gago to, dalawang babae to. Oh. Pero palagi ko bibigay na to. Oh. Maasa sila eh na sila ay madaling makalalabas. Oh, wala nangyari. Oh, si Stephen eh. At saka itong abogado rin nito si Harry Roque. Si Harry Roque, abogado nito si Cassandra Ong na to, si Harry Roque. Asa si Harry Roque? Di rin makalabas si Harry Roque. Kaya wala na to, baka magtititilaok na rin to eh. Na wala kaming nalalaman diyan, kami nagamit lang. Pwedeng mangyari, di ba? Kasi hihirapan na, mantakin mo sira na ulo nito. Kung pwede raw yung kaibigan niya, sama niya sa loob ng kulungan habang ay nako. Ano ba to? Akala wala naman silang ginawa to si Cassandra Leong na to, tsaka to si Go Waping nung nasa ng Quadcom, kundi I invoke my right for self-incrimination. I invoke my right to remain silent. Di ba? Yun naman sinasabi nito eh. No comment. Mga ganyan naman sinasabi nitong dalawa na ito eh. Walang mapiga nga rito, kaya na-contempt tong mga to. At naipakulong. Oo. Yan o yan. Hindi pa ho talaga nasisintensyahan to. Kongreso pa lang ang nagpapakulong dito. Di ba? Pag sinintensyahan to, hindi nagsiamin to, tapos to. Wala naman akong na pwedeng to eh. Napakagaling ng abogado. Si Harry Roque, saka to si Stephen. Sino pa ba abogado na ito isa? Si Tupac yata, abogado rin ito si Tupac eh. Diba? Ang gagaling yan. Mga talagang napakararaming na ipapanalong kaso ng mga yan eh. Sakit sa ulo. No? Ito, ang tinatanong ni Congressman Luistro, yung driver bodyguard ni Digong na si Beniventura. Saan ni Beniventura, no? Mahaba ho itong tanungan na to eh. Pero dito ko na lang ho ito dadalhin sa pinakamagandang tanong ni Congressman Luistro, no? Beatrix yata to eh. Pakinggan ho natin to ha. Natatawa ako dito sa kitong Beniventura na to eh. Ito isa sa talagang kanang kamay ni Digong. Ayon kila Las Cañas, Mutabato. Talagang to, miyembro ng Davao Death Squad. Pakinggan natin si
So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat? Ko po yung inyong nakaraan, and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in a scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president, you will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. Yes. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po. But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be Nagtatanga-tangahan Pedro eh, oh. Hindi niya maano eh, ha? Huling-huli na siya eh. Ang galing talaga ni Kong Luistro, oh. making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Yes, Your Honor. Tagal mo With that, sumagot. Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now, can you kindly translate that to entirely Tagalog? Para Mr. Buenaventura, sorry. kanina po No, tinanong sorry, ko ma'am. kayo Sorry, Your Honor. kung atin pong graduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganon po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At na kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Sagot! Tama! Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yun? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo. The more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Can we please flash the pictures? Doon lang po tayo. Napakagaling ni Kong Luistro. Oo. Ang galing. Ang galing talaga. Ha? Hindi sayang ang binibigay. Hindi sayang ang sweldo nitong si attorney ko kasi ito eh. Talaga magaling. No? Maski si Go Waping, sabit din dyan eh. O pag siyang nagtanong, sasabit ka eh. Ang galing talaga. Etong Sunny Benaventura na to, ito ho yung tinuturo nila Gascañas, Mutabato, na talagang dito ho nang gagaling yung ibang order kung sino ang lilikidahin. Oo. Yan, kasama nila yan. Oo. Ngayon, marami siyang anong mo dyan sa ganyang klaseng pananalita? Ano pa ang tatanong mo dyan para aamin yan? Hindi. Pero yun, napaamin ni Congress Luistro. No? Kaya ibig sabihin, maski na itanong nyo dyan tungkol sa kahayupan ni Duterte, walang yan. Lahat sasabihin yan. Know your honor. O, puro ganun na sasabihin yan. Itatanggi at itatanggi yan.
Dahil ang tingin niya kay Duterte, santo. At handa niyang ibalay ang kanyang buhay. Wag lang, kumbaga sa barilin mo si Duterte, haharang yan eh. Oh. Parang kagaya rin ng mga kulto ni Kibulog. Di ba? Nung aaresto si Kibulog, talagang humaharang sila. Wag lang maano si Kibulog. Oh. Di ba? Yan o yung mga yan. Ang kumbaga sa kaligayahan nila, ang bababaw. No? Sabi niya nga dyan kanina meron siya sinabi, napanood niyo naman siguro yan, na yun nga, napakabait daw ni Duterte. Sabi naman ni Coach, paano mo nasabing mabait? Ha? Kasi, binibigyan niya ako ng sapatos. Oh, tsaka, nagkasakit yung asawa ko, pinagamot niya. Ha? Pagdating ng Pasko, binibigyan niya ako ng bonus. Pati ba naman yun? Talaga ito, Buenaventura to. Lahat ng empleyado ng gobyerno, maski hindi pa gobyerno, maski ito mga private, pagdating ng Pasko, may bonus, gago talaga. Yan ang mga tao na hawak ni Duterte. Oo. Ganon din yung mga tao na hawak ni Sara. Na talagang ipaglalaban sila ng patayan. Pero, lahat may hangganan eh. Ha? Kagaya Wilkins Villanueva, sinupalpal din ni nandyan, sinupalpal din ni General Acop. Takot ka niya dahil nga sa dami ng hawak na mga killer ni Duterte. Kaya nga yung double death squad na ikalat sa buong Pilipinas nung siya ay naging presidente. Kaya katakot-takot ang namatay. May mga judge, abogado, pagnyari, merong pagtatanggol mo, yung merong involvement sa drugs. Papatayin ka, judge ka eh. Grabe ho talaga yung ginabot ng Pilipinas sa kamay nitong mga Duterte. Oo. Pero yun nga, ang inaasahan natin, marami. Malamang sa alamang ma-impeach sa si Sara, pero yun nga, yung ICC ang pinaka the best weapon. Kasi nga, itong Duterte, hanggang sa mga yun, talagang untouchable, wala pa nga magkaso eh. Walang nagkakaso. At yun nga, kung kakasuhan siya, at mamadaliin, at siya sisintensyahan dito, para hindi siya makuha ng ICC, lahat itong mga, kalokohan mo ito. Paulit-ulit. Nasunod ho ang gusto ni Duterte. Yun ang gusto niya. Paulit-ulit na sinasabi. Kung ako ay nagkamali para sa inyo, kasuhan ninyo ako, dito nyo ako litisin. At dito, kung sabihin ninyong guilty ako, dito ako makukulong, hindi sa ibang lugar. Kaya pag yan ay kinasuhan at dito sinintensya niyan, at walang parang mababaliwala ICC, at hindi makikioperate itong si Bongbong sa ICC, wala na talaga tayong magagawa. Kawawa ang Pilipinas. Hanggang sa huli sandali, sumunod ang gobyerno ni Marcos kay Digong. Yun ang hiling niya eh. Yun naman talaga hiling niya. Di ba? Kaya kasuhan niyo na ako. Talagang naghanas. Ba't hindi niyo ako kasuhan? Inaamin na nga yan, pumapatay siya ng tao. Ba't walang nagkakaso? Ganon. Wala akong kinabukasan na. Sige nga mga boss. Mali ba ako? Wala lang ewan ko parang nakakisilip ako na kakasuhan na nga yata. Ewan. Pero anyway, nga sinasabi naman nila Tony Conti na hindi na makakaapekto, kasuhan man yan dito dahil kumbaga sa not unless na kaso ngayon bukas sisintensyahan siya. Hindi naman ganoon, di ba? Malapit na ho yung ICC kumbaga. Di ba? At saka yun nga, kung kakasuhan to dito, paano si Bato? Nakasabit si Bato dyan eh. Pag kinasuhan niya, kakasuhan niyo rin si Bato. Di ba? Yun eh. Mga friend, mag-collab na po tayo mga boss. Yun lang yun. Pag kinasuhan si Duterte at dito siya makukulong, maghahanap na ako ng ibang topic. Ibig sabihin, si Duterte ang nasusunod. Paano yung mga sinampang
ilang taon na yung investigasyon ng ICC, tapos ang masusunod, batas ng dito makukulong din. Kulab na nga tayo, kakainta ulo. Chupista po na shout out. Good evening po, kuya. At sa labing wife at sa mga warriors. Ganyan talaga pag sinungaling ang na tao. Butata lagi, o, di ba? Chupista ulit, oh. Aba, si Bato, bakit umaasa sa pangako ni BBM? Ibig sabihin lang talagang may kasalanan kayo, di ba? O, simple lang, ang galing ni Chupista, di ba? Aasa siya na sasaluhin siya ni BBM, di ba? Pinangako raw sa kanya, kaya tuwa-tuwa siya, nakausap niya. Maganda yung usapan namin ni Presidente. Si Bato. Ay, naku, Bato. Federico Mandak, shout out. Pag yan si Bato ay nahuli ng ICC at nakakulong sa Netherlands, doon na yan tutubuan ng buhok at bigote. Dahil malamig doon, panlaban lang niya sa lamig. Good luck, General Stone. Doon ka magiging graba. Literal, naluluha ka ng bato. Dahil di mo makikita ang mga apo mo. Totoo, Bato. Pero, pwede ka namang mag-state witness na sabihin mo, napag-utusan lang ako eh. Oo, di ba? Romeo, Mijiblay ba to? BI. Magandang gabi, Sir Rox. Magandang gabi. Librado Ludovico, shout out Good morning, Karox, and to all Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sino ba yung tinamaan ng lintik na mamang yan? Mukhang magulo, ewan. Nga eh. Ramon Valencia, shout out. Bossing, si Antiporda ay bata ni Digong nyo. Kaya malakas din niyang kupal na yan, diba? Kaya nga si Digong lahat pati media hawak niya eh. Pag hindi ka magandang magtanong sa kanya, PI ka, sabi niya. Si Jessica Soho, sinupalpal niya di ba? Ramon Valencia ulit Bossing, good morning night na lang sa lahat ng Rocky Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon. Chupista Bunao ulit Tawa-tawa. Sana ginawa ni Digong si ano to? Dapat less talk, less mistake. Tingnan nyo, ngayon nasa line up pa ni BBM. Si Lapid. Lapid. Elizabeth Escare, shoutout. Si Rox, mas may sense naman ang hearing dyan sa Quadcom kasi nga, may boses dyan ang biktima. At dito makikita ang kaibahan ng Senado. Ang Senado kasi, andun ang suspect nila sa iniimbestiga nila. Kaya, yung suspect ang bida. Totoo yan, Elizabeth Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend Friend Amy Wingson, sana okay ka lang Dolor Garcia, shout out Emans Calona, shout out Sabi ni Tia Deli, impong ba siyang Team Tia Deli? Muli po sa iyo, sa Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great ay bumabati po at kumakaway po ng mingiti kahit po sukang-suka na sa ganap sa ating paligid. Huli ka, Balbon. ang pinakamatinik sa buong team ng Quadcom, lulusot at eepal pa sana tong super hunyango na reporter. Sarap sinilasin ng uso ng buwisit na yawa. Hoy, hunyangong lasing. Huwag ang taga Quadcom at ang taong bayan ang gagawin mong tanga at pilipit ang utak na katulad mo, ugok. Umayos-ayos ka. Kung di pa namin alam, tanggol to the max kayo kasi kapal yung sobre na iniaabot sa'yo. Ayun. Kasing kapal na mukha mo. Kaya yung pilipit mong dila, ihuhulog ka niyan sa bangin, nayawa ka. Sige nga, on the spot, front to front, back to back, side to side. Labanan mo ng balagtasan si Tia Deli. Malalaman ang galing at husay ng pilipit mong dila, dayawa ka. No, pakiko, kahit pa editor ka ng dyaryo, nabalutan lang ng tinapa.
At ginagawang balutan lang ng etyas nung iba. Kasi wala silang banyo. Kaya payo ko sa'yo, Mr. Butiking Pasay, at ermitanyong nakabalat kayong hunyango, sa susunod ayusin mo yung dila mo, okay? Husay-husayan mo ang pagsisinungaling mo. Hindi siya nag-click, nilangaw at nabutata katuloy ng malupit na astig na taga-Quadcom. Buti nga sa'yo, buwisit ka po eh. Dapat siya kinontempt eh. Lumesles ka na nga dyan at baka di kita matansya. Mga sinelas ko yung uso mo at mahambalos kitang yawa ka. Lakas ng loob mo, kapal din ang mukha mo po eh. Chupi, layas, kinam. Ang mga tulad mo, ang napakalupit na sumpa sa bayan ng Pilipino. Totoo, puro mga sinungaling at baluktot ang utak. Ipagpapalit ang bebentang kaluluwa kapalit ng kwarta sa sobre. Mga kampon kayo sa tanas, mga bisit. Mainta ulit tiya Deli, ha? Librado Ludovico. Kengkoy, ano ka ba, reporter o doktor? DD shit po eh. Totoo. Odelia Alpilor, shout out. O nga, Xerox, talagang kikilatisin nila talaga sila Digong at Bato Banggago. Ingat po kayong lahat, Xerox. And God bless po. God bless, Rodelia. Ramon Valencia. Bossing, yung reporter na yan ay huli ni Kong Pimentel na nagsisinungaling. Bata yan ni Antipoda. Kaya nasa grupo rin niya ni Digong. Totoo. Maski Antipoda, hindi rin lumusot eh. Ang gagaling ng mga Quadcom, hindi kagaya ng Senado. Wala. Sayang sweldo ng mga senador. Puro mga nakasanlaan ng kaluluwa ninyo kay... Takot ba kayo kay Kibulog? At saka kay ba hindi perman yung nyo? Tangin na kayo. Federico Mandaco. Sayang yung mga talumpati ng Quadcom chairman laban kay Duterte at mga alipores niya. Sayang dahil wala naman silang magawa para padaluhin sa hearing nila si Duterte at Bato. Bibilib lang ako sa kanila kung makakontempt nila si Duterte. Kung hindi dadalo sa hearing, kahit ano pang mahalongkat nila ay hindi magkakaroon ng conclusion kung wala ang principal suspect. God bless po sa lahat. Sang-ayon ako sa iyo, Federico. Pero, yun nga. Tayo lang natin ICC. Librado ulit Hoy, kayong dalawa ni Dr. Reporter, mga didishit leche, mga sinungaling, sana makakulong kayong dalawa. David Alin Mendoza, shout out Xerox, good evening po. Mas kapati paniwala si Mr. Guban. Totoo, kapag nagsisinungaling ka ay mahuli ka dahil yung pagsisinungaling mo ay madaragdagan at madaragdagan para matakpan ang naunang pagsisinungaling mo. Totoo yan, David. Sa mahirap talaga magsinungaling. Oo. Si Digong lang ang umaamin na sinungaling siya eh. Nabastos siya. O, diba? Kasuhan niyo na ako. Ano kasi siniswerte? Hindi pwede yun. Ewan ko na lang Pero hindi ka nakakasuhan dahil may kaso ka na eh. Sikat ka na nga, International Criminal Court ka pa nakasuhan, diba? Oo. David Alin Mendoza ulit Xerox, kapag nagsasabi ka ng katotohanan, baliktarin man ang tanong, iisa lang ang sagot mo. Kaya nga, nahuhuli ang mga nagsisinungaling dahil sa pabago-bago nilang sagot. Totoo yan, ren, Pero pag sinungaling, George Ala, shout out. Pag umatay si Digongski sa Quadcom, matapos na yung hearing nila just like Senate. Hindi na-attend. Apolinario Tolentino, shout out. Si Bato ang nag-request ng Senate hearing tapos inaaway ang mga resource person, lalo na yung pari na nagsasabi lang ng totoo. To si Bato, wala na to. Mukhang bibigay na talaga rin yan. Maraming magkakanta yan, tingnan mo. Elizabeth Iscare, Good evening, Xerox. Saludo ako sa hearing dyan sa Quadcom. Mas magaling talaga ang mga congressman dyan. Kasi nga, malakas ang loob nila para ibulgar ang mga baho ni Digong. Salamat, Quadcom. Totoo yan.
Apolinar Tolentino ulit. Sa susunod naman, ang acknowledgement receipt na ipapangalan kay Maria Teresa Cheese Curls at kay Potato Chips. Puta, talaga ito, si Sara, yung Office of the Vice President, gago rin, no. Ano, nasanay kasi yan sa Davao, na walang nagtatanong, O, dito, yung mga taga-Quadcom kasi hindi nabigyan yata ng sobre. Sa Senado, maraming nabigyan ng sobre doon. Oo. Kung yung mga empleyado na 50,000, isang sobre, baka doon sa Senado, hindi pwede 1 milyon sa Senado, payat yan. Kelly Jaser, para ibenta yung kaluluwa nila, di ba? Puro mga kasinungalingan, mga DDS talaga, oo. Mga halata naman kasi. Totoo yan, Shirley. Shirley ulit, Grabe, kakakilabot itsura ni Buenaventura. Karox, kaboses pa ni Kibuloy. Puro din kasi nungalingan sa Quadcom. Pero, yari siya kay Kong Revistro. Alulalia, shout out. Grabe ang kagarapalan ng pamilya Duterte. Dapat isukan ng mga Pilipino ang pamilyang ito. At kailanman huwag nang hayaang makapwesto pa ulit sa gobyerno. Dapat silang imakulong. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors, God bless. Talagang yun ang dapat. Hindi pwede impeach dyan. Talagang makulong yan. Imelda Go, shout out. Akala ko Maki Duterte si Kong Abante. Hindi pala. Salamat naman. Ganun nga, Wala nang natatakot Sabi nga ni Congressman Akop kay Wilkins Villanueva takot ka. Hanggang ngayon, takot ka pa rin. Panood niyo yun? Galing din ni Akop. Mary Grace Santos, shout out. Doktor ka ba, Mr. Gutierrez? Yan ang unang isipin mo. Di na magsisinungaling si Guban. Salamat at ingat po, Kuya Rox. Ingat ka rin, Mary Grace Santos. Jan Sanchez, welcome to the club. Mr. Sa totoo lang, matanong ko nga po kayo kung sino sa tingin ninyo ang mauunang dumating? Si kamatayan o ICC? Hirap mo naman magtanong, Jan Sanchez. Bahala na, mas sino mauna, di ba? Basta't may dumating. Jun Lagon, shout out, Pastor, my friend. Good day, Manong Roque. Tuluyan na po atang nahiwalay ang Senate sa Congress. Lamang ang Congress ngayon dahil sa Quadcom. Maganda po ang performance nila. Bawat hearing, inaabangan ng mga Pilipino. Dati iba ang tingin ko sa mga congressman na contractor pa. Dahil sa Quadcom, sandaling naalis ang bad impression ko sa kanila. Maril Pabianak, shout out Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Daming napuyat po kagabi. Before 2 a.m. natapos ang hearing. Dami pong feeling na naramdaman natin. Expose ang manipulation ng mga nasa kapangyarihan, pati media, na bungan na din ng mga kabuktutan. Matagal na yung media sa kapangyarihan at pera ng mga nasa gobyerno. Kalungkot na yung mga gumagawa ng matapat sa trabaho ang nadamay at nagbuwis ng buhay. At ang highlight po na sinabi ni Jimmy Guban, they want to save the Queen to become the next president. Kahit di po sinabi, alam na natin kung sino siya. Magagaling po talaga ang mga House of Representatives. Sapol talaga kung pumukol ng linya sa resource person. Totoo yan, Meron pa pong nasalang yung matagal ng guard driver ni Diggs. Pero dahil sa puyat na kagabi, hindi na po siya nakakontempt. Pero next time, kabang-abang ang revelasyon. Nawa nga po ay makamit ang justice ng mga naapektuhan ng lahat ng kabuktutan sa ating gobyerno. Sa lahat ng kabulukan sa ating gobyerno. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless Marilo Castro. Marilo Castro ulit Good morning po tayo sa mga kawarriors. Daming napuwit kagabi before 2 a.m. natapos ang hearing. Nabasa ko na to. Pastor Jun Lagon, sabi niya, yung impluensya ng mga Duterte
Abot pati sa mga ordinaryong mamahayag gaya ni Paul Gutierrez. Sinabi mo pa. Ted, shout out Ted. Hanga ako kay Jimmy Guban nang magtanong si Kong Luis Tro tungkol sa nangyayari sa Bureau of Custom. May natutuhan tuloy ako sa mga palusot sa Bureau of Custom. O, diba? Sa Bureau of Custom, talagang pag diyan ka nagtrabaho, pag hindi ka nagkakotse, mahina ka, diba? 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Out of topic ako. Just want to say that nanalo si Donald Trump not because he is a good person nor a good candidate. He won the presidency because it is the choice of God. Kamala and Donald are both not that saint at all. Personality wise, zero GMRC, but God can use however He wants to fulfill His will. The church prays for Donald to win. Donald policy is more decent and God-driven. That's what matters most. Oh, ganun ba yun, ha? 3J Show ulit, Sir Rox. Kaya ako naman singit si Donald Trump kasi, nababanggit mo kasi. Wala akong pakialam dyan. Sino manalo dyan? Di ko naman kilala yung mga yan. Pero si Trump, mukhang titignan ko si Trump mukhang may something di ba? 3J Show ulit Sir Rox, yan si Paul Gutierrez, numero 1 sinungaling. Kaya nga sinibak ni BBM yan, di ba? Hindi umubra ang technique ni Paul Gutierrez sa mga congressman pag pinadilatan na yan ni Paduano, tapos na yan. Bilib ako kay Paduano, ha? 3J Show ulit, Ang sarap ang pasinasinelas na sinungaling na si Paul Gutierrez na to. Nakakairita ang boses. Kampo ni Duterte yan, Dinalaw niya ang kulungan yung hindi naman niya kilala. Sinabihan niya kasi huwag babanggitin ang mga Duterte boys kung gusto ni Guban na mabuhay. Yun. Totoo nga. Kala ni Guban ang kausap niya mga tanga rin no? 3J Show ulit Sir Rox, hindi po dadalo sa Quadcom yan si Duterte. Nasunog sa Senado Tapos pupunta pa sa Kamara. Ano yan? Pagod ng mabuhay? Totoo yan. Hintay mo. Sabi ko sa'yo, 3J Shop isang bala lang ang katumbas niyan, tapos na problema niya. Shout out, Miguel Edwin, no? Brother Elias Isyo, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Ay, pagod ako. Jeff Ramos nak, shout out Anak Aboy, shout out. Anak Kayla, SKL Vlog, shout out sa inyo. Pitch Rumingan, mga kasama ko yan dati sa Talino Warriors, no? Shay Ain't London, UK. Wala na yung friend natin. Kalat ni, nakakontak mo pa ba? Hanggang bukas po muli mga boss. Mission accomplished. May oras pa naman. Tignan natin tong sinasabi ni Bato. Ayan si Bato, yan tignan mo itsura na ni Bato, Galit-galit na si Bato. Pangyan natin. Ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang gadit si OC. Mga drug lord, Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita, ngayon, nagpapayal lang naman na si OC. Ano ibig sabihin? Ganun na nakatawa ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? Talagang tanga mga Pilipino. Kalahin mo na iboto ka. Ikaw naman. Tataka ka pa sa Pilipino. Ikaw ba to kay... Si Kimuha, number 1 senador pa Talagang ganyan katanga mga Pilipino. Tuloy mo ba to? Ano magiging nangyari sa ating bansa? Diba natin, labanan natin yan. Ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging... ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang gadit si OC. Mga drug lord, Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita, ngayon, nagpapayal lang naman na si OC. Ano ibig sabihin? Ganun na nakatawa ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na...
Talagang ganyan katanga, akalain mo nanalo kang senador. Ha? Ay, naku! Ay, pasensya na po kayo, ha? Tao lang. Kung nagkamali akong ipinakita ko to. Nagbigay naman ako ng di ba? Nagalit siya sa mga tangang Pilipino. Di ba, mga bots? Si Bato, alam mo si Bato eh. Nagtataka ka pa sa katangahan ng Pilipino. Si Kim nga, nag-number 1, gunggong. Tapos ikaw nanalo. At pag nanalo ka pa ngayon, talagang napakatangahan ng Pilipino. Di ba? Yun lang yun. Bato, magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal.